Good morning. Isang mapagpalang araw po sa lahat. At every third week of the month, meron tayong ganito na part of deacon training. Okay, ito ay matagal kong pinagandaan. Pero, pero kagabi ko lang natapos. Alas 4. Okay, sino po dito ang marunong magluto? Amen. Marami naman marami ho dito marunong magluto. Siyempre, ano yung ginagamit nating pangluto? Kalan, hindi. Asin, siyempre, di ba? Sorry. Sa pagluluto, kung bechin lang ang gagamitin natin, puro sarap lang yun, di ba? So, ano yung kulang kung puro bechin lang? Kung lilagyan mo ng magic sarap, puro sarap lang. Ano yung kulang natin dito? Siyempre, asin. So, paano naman kung habang nagluluto ka namatay ang ilaw? Ano yung ating nag-brown out? Paano tayo makakaluto kung walang ilaw? Siyempre, kung hindi tayo makakaluto, kung walang ilaw, so kailangan natin ng ilaw. Po? So, now po, sa pag-aaral po ng Biblia, ang Kristiyano po ay binigyan ng maraming titulo o termino. Halimbawa po, tinawag tayong Kristiyano, ibig sabihin po is the followers of Christ. Tinawag din po tayong mga alagad or disciple. Ang ibig sabihin, mga taong nagbibigay serbisyo sa kanilang guro or sa tagapagturo. So tinawag din po tayong templo ng banal na espiritu dahil sa atin nananahan ang espiritu ng Diyos. At tinawag din tayong tupa ng Diyos sapagkat tayo po ay nagpapasakop sa Diyos. Amen? Now, sa umaga pong ito, malalaman po natin ang isa pang tawag sa atin o masasaksihan natin at masasabi kong this is a privilege na tawagin kang salt and light. Ba? Asan yung salt and light natin dyan? Yan. So, paano ko ba nasabi na this is the big privilege na tawagin kang salt and light? So, hinantulad tayo ng Panginoon na tayo, sabi ng Panginoon, ang Panginoon ang ilaw ng sanlibutan. Diba? So, tapos sinabi ng Panginoon, tayo ang asin at ilaw. So, hinantulad tayo ng Panginoon na tayo yung ilaw, lalo na yung lights. Sabi doon, kayo yung ilaw. Kayo ang ilaw ng mundo. We are the lights of the world. No? Hinantulad tayo. This is the big privilege na tawagin tayo ng Panginoon na hinantulad tayo sa Kanya. Ngayon, ano po ba ang matutunan natin sa umagang ito? Tayo ay tinawag tayo ng asin at ilaw. Well, pag-usapan po natin ng Matthew chapter 5:13-16. Bago po yun, tayo muna ay manalangin. Ay nanya ako po lahat na tumayo. Let's pray. Lord, sa umaga pong ito, salamat sa paggamit niyo sa akin. Dalangin ko, itago niyo ako sa inyong likuran, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng knowledge at wisdom. Kayo po ang maitaas sa umaga ito, Lord. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sa Matthew chapter 5, I will read the first verse and then second you. Sabi, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay nawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? 14. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Hindi naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa
Uh, uh, Praise God. Salamat po sa pagkabasa ng Bible. Bago yan, naunahin po natin ang Matthew chapter 5:13. So tinawag tayong asin at ilaw. Ano ba ang unahin natin ano ba yung benefit ng ilaw sa ating mundo? No, ano yung may natin? Benepisyo. What is the benefit of the salt in our world? Sa aking pagsasaliksik, naghanda tayo ng kaunting research. Hindi naman tayo scientist, but naghanda tayo. So, sa unang tanong, tumatabang nga ba ang asin? Palagay nyo. So, ang asin, sa aking pagsasaliksik, ang asin daw ay isang mineral na pangunahing binubuo ng sodium chloride. So, kalma. So, isa itong matatag na substance o element. So, ano ba ang benefits ng asin sa ating mundo? So, una, marami. So, konti lang yung nilagay ko rito. Una, gamit sa pagluluto, pangtanggal negative vibes daw. Naglalagay sa loob ng bahay, lagay na asin. May masamang espiritu, so yung mga pamahiin. So, ito pala, pangmumug, pangtanggal bakterya. May singo ko sa of course, pampalasa sa pagkain. Of course, nagpre-preserve ng pagkain, siyempre. At marami pang iba. Kung isa-isahin natin, hindi tayo matatapos. So, noong unang panahon, di pa uso yung appliances na meron tayo para ma-preserve yung pagkain. So, the most function ng salt before is to preserve. So, lalo na kung ikaw ay isang mangingisda, kagaya ni Pedro, Santiago, Andres, Juan, kung kilala po natin to sa Bible po ito, binababad po nila ito sa asin para di po mabulok yung mga pagkain. So, ganun po kalaki yung tulong ng asin nung unang panahon nila, ng panahon ng Panginoon. So, kahit naman ngayon, ginagamit pa rin itong preservation sa ibang pagkain. Lalo na yung mga chichirya. Isang tambang po yung asin niyan, chichirya. So, ang asin daw ay isang matatag at matibay na substance. So, kumuha ka ng grapon, ilagay mo sa grapon yung asin, itago mo ng ilang taon sa stock mo sa bahay mo, patay ka na, buhay pa yung asin. Ganon katalag yung asin. Huwag lang haluan ng tubig, mababago po yung lasa nito. Sabi sa Lucas chapter 14, 34-35, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito ay tinatapon na lamang makinig ang may pangdinig. So, ayun nga po, ano sabi doon? Ang sabi dito, ang tanong, bakit nga ba tayo tinawag ng mga asin? So, nasulat pa rin dito sa baba, so makinig ang may pandinig. So, panawagan to po para sa atin. Huwag tayong magbingi-bingihan, parang makinig kayo. Sabi, bakit nga po tayo tinawag na mga asin? So dahil may binigay ang Panginoon sa ating that is the Word of God. But ang masakit dito sa ating mundo, they do not preserve the Word of God. Yan po yung katotohanan sa mundo ngayon ito. So sa ating pong mundo, hindi po nila pinahahalagahan yung salita ng Diyos. Kaya pag narinig nila dito, labas dito, pasok dito, labas dito. Yun po yung katotohanan. Tayo pong mga Kristiyano po ay tinawag ng mga asin
dahil po nanggaling tayo sa Panginoon, na born again dahil sa Diyos, there is something na ibinigay sa atin. There is something na ibinigay sa atin, which is the Word of God. Tama po ba? Balikan natin yung Matthew 5:13. Sabi, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit ang kung asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon tapakan ng mga tao? Sabi, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon? No? So, sabi, wala nang kabuluhan, kundi itapon. Tayong mga Kristiyano, kung papayag ba kayo na itapon, wala na kayong kabuluhan, papayag ba kayo na itatapon na lamang? No? Kasi nga, dahil hindi ka na pakinabang, hindi ka na kagamit-gamit sa Panginoon, papayag ba tayo, no? But we know ang lasa ng salt. Pero pag ang asin na wala ng lasa, wala na siyang saysay. Tama po ba? Mapapasarap pa ba natin yung niluluto natin kung wala ng lasa yung asin? Gayun din bilang isang Kristiyano. Kung ang salita ng Diyos ay di po nating iniingatan, magagaya tayo sa asin. Wala nang lasa, itatapon. So, igagaya raw tayo sa asin. Itatapon na lang din kung hindi na tayo kapakinabang. You are the salt of the earth. You must preserve the truth. When you preserve the truth, meron ka pong lasa. May panglasa ka. You have a flavor. May panglasa ka sa ibang tao. Ang ibig sabihin, you give different flavor sa ating mundo. Kung ang ating mundo po ang lasa nila ay matamis, kung ang ating mundo ang lasa po nila ay maasim, you are different. You are different. Tandaan niyo po yan, you are different. Iba ka sa kanila, they do not preserve, but you do. You have something to live for. Dahil sumasa atin ang Panginoon. Mahalaga po tayo, mahalagang sangkap sa lupa. Bilang mga Kristiyano, bigyan ka ng kapangyarihan at misyon sa lupa. Diba? Binigyan ka ng misyon dito sa lupa. Nagbibigay ka ng alat sa mga tao para umalat yung buhay nila. Sabi mo sa katabi mo, may alat ka pa ba? Oh. Doon na yan kasi yung iba, wala nang alat yung iba kaya hindi na lumalago, di ba? Hindi naman talaga tumatabang ang asin. Hindi naman talaga tumatabang. Kailan po ito tumatabang? Kapag nahaluan. Pag nahaluan ng tubig o toyo, asin, pag nahaluan ng pampaasim, yan, mga ganyan. Ganon din po, ganon din tayo, tumatabang ang ating pananampalataya pag nahaluan. Tama po ba yun? Nahaluan tayo, tumatabang tayo pag nahaluan. Yung pananampalataya natin. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Paano po tatabang ito? Sa maling katuruan. Tama po ba? Yung turo, mali. So, nililito ka na. So, nagkakaroon ka na ng yung salt mo nawala na ng lasa, parang tumatabang na. Of course, yung maling kaibigan. Diba? Tumatabang yung pananampalataya mo sa maling kaibigan. Bakit? Halimbawa may kaibigan ka siyam, pang-sampu ka. Ikaw lang nag-iisang Kristiyano. Halimbawa, lahat sila, it's a different religion.
Mas mataas yung position nila. So, na-under ka na nila. Like, mas mataas yung position sa trabaho. Tapos, yung mga taong yun, dinadala ka nila kung saan-saan. So, nagkakaroon ng effect yun sa'yo na nauutos-utusan ka. Parang gano'n. Kasi lahat sila, ikaw lang nag-iisang Kristiyano, siyam sila. So, nagkakaroon ng, panlasa mo ng, nawalan ka na ng lasa. Parang, tumatabang na yung asin mo. So, para di po mawala yung ating lasa, kailangan lagi po tayong pinapakain ng salita ng Panginoon. Kung mahina po yung panglasa mo, so madali kang matatangay. So madali kang matatangay ng sanlibutan. Lalabnaw yung asin mo. Pag nahaluan po tayo, yung asin mo, mawawala na ng kabuluhan, itatapon ka na at tatapak-tapakan. Meron na lang ako 3 minutes? Para matapos? Anak ko. Mahaba pa to. So tayo mga alagad ng Kristo ay asin ng lupa. Paano kung tumubang nga ang pagiging asin at mahaluan tayo ng iba't ibang aral? So kung marupok tayo sa aral, mawawala ng silbi yung pagiging asin natin. At katitisuran tayo. Ang asin, pag sinabay mo sa lupa, pag sinaboy mo yan sa lupa, kakalat yan, no? So, parang, so wala po yung pinagkaiba tayo mga Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, sinaboy din tayo sa lupa para kumalat, para ibahagi yung salita ng Panginoon. Same yan ang ilaw, katulad ng ilaw. Ang asin at ilaw is the same ng layunin. Ibahagi ang salita ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 5, 14-15, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Tapos wala ro yung isang burol na nasa taas ng bundok. Hindi mo maitatago yun, lalo na kung nagniningning. Sabi, at wala raw nagsisindi ng ilaw tapos itatakpan. Meron po ba ditong nagsindi ng kandila? Noong unang panahon, uso pa yan yung kubo-kubo lang bahay. Yung bahay namin, kubo lang yan dati. So, sabi nga, sino nagsindi ng ilaw ng kandila, tatakpan ng tabo? Di ba wala naman ho? Hindi mo na nakita yung ilaw, nasunog pa yung bahay mo. Di ba? Sa Efeso 5:8-9, sabi, dati kayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo ay nasa Panginoon, mabuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang pinaginagawa ng namumuhay sa liwanag. So dati tayo ay nasa kadiliman. Nung hindi ka pa Kristiyano, namumuhay ka pa sa kadiliman. Ngayon, bro, pakipatay nga ng ilaw. Lahat yan. So dati nga, sabi, namumuhay ka sa kadiliman. Lumalakad ka sa kadiliman. Dahil mahal ka ng Diyos, God, He choose you. God, He loves you. Pakibuksan nga ng ilaw dito sa line na ito. Cellphone. Sorry. Sige, buksan niyo yung cellphone niyo. Dahil mahal ka ng Panginoon, dito lang po ha, hindi kayo. Charles, say. Before you walking on the darkness, right? Dahil mahal ka ng Panginoon, God, He choose you, binigyan ka ng light. So pakibuksan mo yung lights dito sa gitna. Parang kakaunti yung lights natin ha. Wala ba? So nagkaroon ka ng interesado, dahil mahal ka ng Panginoon.
So nagkaroon ng kaliwanagan, ng konting kaliwanagan. Parang kakaunti yung lights dito. So nagkaroon ka ng kaliwanagan sa isip mo. Pakibuksan nga po yung dalas, yung light. Ayan. So, naliwanagan ka na. Naliwanagan ka na, gusto mo nang malaman ang landas mo, gusto mo na mag-straight. Gusto mo nang isuko yung buhay mo sa Panginoon. Binigyan ka ng totally complete light. Pakibuksan nga, bro. Nag-brown out na. Yan. Sinuko nyo na yung buhay nyo sa Panginoon. Binigyan ka na ng lights, di ba? Ano yung naramdaman nyo nung binuksan yung ilaw? Masakit sa mata, di ba? Masakit. Dati nung patang ilaw, parang namumuhay ka lang sa wala. Parang punta ka dito, punta roon. Pag hindi mo alam kung saan ka pupunta wala kang pakialam sa mundo. Kasi nasa kadiliman ako. Nilalakad ako sa sarili kong paa. At yung binuksan yung ilaw, naramdaman yung sakit sa mata. Yung parang nasilaw ka. Diba? Nagkaroon ka na ng direction yan. Yung dinala ka na sa liwanag. Diba? Maganda ba yung aking ano? The question, ano ba yung function nating Kristiyano bilang ilaw ng sanlibutan? What is the function of the Christian sa mundong ito? What is the function nating mga Kristiyano bilang ilaw ng sanlibutan? And what is the function ng church sa sanlibutan bilang ang ilaw? The function of the church is to share the gospel sa labas ng mundo, sa labas ng church. All members, deacon, elders, pastor, lahat po yan. So lahat ng nabigyan ng ilaw ay may pananagutan. And may oras pa ba ako? Sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, bakit po tayo turing ilaw ng mundo? The reason is, si Kristo, siya ang tunay na templo ng Diyos, pero ang dahil sa ating ugnayan sa Kanya, itunuring po tayong templo ng banal na Espiritu. Si Kristo, siya yung ilaw na para sa ating lahat ng bansa, pero dahil sa ating pakikipag-ugnayan kay Kristo, hinantulad tayong ilaw ng sanlibutan. Tamot na po ba? Marami pa to. Sinong pumindot yan? So, talaga ba wala ng oras? Itong papel pa to. Ganyan ako maghanda. Last 4 minutes, sige. Ang pagiging ilaw ng sanlibutan ay hindi lamang natatapos sa pagiging light of the world. So hindi lang natatapos sa mapagbigay, matulungin, pagmamahal sa kapwa, palakaibigan. Hindi lang natatapos dahil tinawag kang light of the world. Merong mapagbigay, hindi po dyan natatapos. Yes, bahagi po yun ng pagiging ilaw ng mundo. Pero hindi lang dyan natatapos yun, hindi masama makipagkaibigan. Sabi sa Biblia, huwag kang makibahagi, huwag kang makiisa sa gawaing hindi nakalulugod sa Panginoon. Huwag halimbawa sa birthday party, na-invite ka, kumain ka, okay. Pero huwag mo wala nang inuman. Diba? Kumain ka, sige, magbalot ka pa. So huwag tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Dahil ipitpit po natin yung pangalan ng Panginoon, Jesus.
At katitusuran tayo ng ibang nanonood sa atin. So being light of the world, hindi dapat tayo nakikiayon sa gawain, sa kanilang gawain. So hindi mo lamang binibigay si Jesus, you are representative the kingdom of God. So listen to this, nakakatakot po ito. Nakakaawa po ang sasapitin ng mahuhulog sa impyerno. Pero mas nakakaawa po ang sasapitin ni Satanas sapagkat siya yung author ng sin at ng kamatayan, ng kasalanan. So bakit po tayo tinawag na nagsisilbing ilaw ng mundo? Because you have a mission. Kailangan maibigay ang liwanag ni Kristo. Hindi pwedeng half light, half darkness ka. Mamili ka kung hindi pwedeng pagsamahin ng dark and light. Mamili ka kung ganun pala. Mamili ka kung sa dark ka, kung sa light ka. Sabi kaya nasa Bible po 'yon na hindi pwedeng pagsamahin hindi kailanman pwedeng magsama ang kadiliman at kaliwanagan. So, hindi pwedeng ngayong Sunday, sa light ako, bukas Monday hanggang Sabado, sa darkness ako. Pwede ko ba yan? So, dapat to, Sunday, nasa liwanag ka. So, binigyan tayo ng flashlight ng Panginoon, gamitin mo. 2 minutes. Baka po pagharap natin sa Panginoon, tanungin ka, Jojo, Nico, how did you use the flashlight? Ron, paano mo ginamit yung ilaw mo? Charles, paano mo ginamit? Isa, paano mo ginamit yung ilaw mo? Makatanungin ka ng Panginoon. So, wag po nating sabihin sa Panginoon, kasi po, Lord, natakot ako tinago ko. Kaya hindi ko nagamit yung light. Baka sabihin sa atin ng Panginoon, you are the unfaithful and wicked servant. So, masakit po yun. So, ang pagiging ilaw ng silbutan ay malaking isang pribilehyo. Kaya nga nasabi ko kanina, hinantulad tayo sa Panginoon. We are the lights of the world. Conclusion, finally. Mali pa yung salt. So, yung sabi sa conclusion sa salt, manatili kang maalat. Huwag kang papayag na mahaluan ng iba. Manatili kang may lasa. Sa light, magliwanag ka. Of course, huwag mong itago ang ilaw mo. Ibahagi mo ang liwanag na nasa iyo. Gamitin mo ang ilaw na pinagkaloob sa iyo. So, marami po tayong natutunan. Kahit konti lang yan, pero okay, to God be the glory po.